Ayun. Sorry, sorry. Napindot ko, no? Dito pala yung mic. Oo nga. Okay na ba, Jo? Sabihin, di naririnig yon or na-recording kaya yon. Yeah. So I was explaining, no? Why hast thou forsaken me? Ito yung kalalagayan nga na yung kanyang glory, the glory of Christ has also experienced the sin of the world, no? So na-explain ko nga sa inyo itong kalalagayan na to, no? Na mayroong shade of darkness, then dito may light, no, of glory. Yan yung naranasan ng ating Panginoong Hesus. Andun yung kasalanan, and andyan yung kaluwalhatian niya. And so, he chose to quote that statement. Alam niyo, sabi ko nga, naisip ko, no? Nagdurusa na nga ang Panginoong Hesus sa suffering niya for bearing the sins of the world. Pero, biblical pa rin, di ba? Biblical pa rin siya para ipaliwanag yung kanyang sitwasyon. Yung pagdala niya, ng pagbabayad niya ng kasalanan ng sanglibutan. He points out that state of abandonment. Sabi ko nga, dereliction kanina, no? Derelict, being state of being abandoned. Yun yung kalalagayan, no, ni David na sinasabi niya. Nagtatanong siya, bakit mo ko pinabayaan? Pero the answer to that is no, hindi naman kita pinabayaan. If you will read Psalm 22, the whole of it, para itong nagtatanong, no, sa kanyang sitwasyon. At marami nga siyang mga puntos roon, no? Nandun yung aking alam ko naman na dati ganito ka sa akin, no? Hindi mo ako hinahayaan, pero bakit ngayon parang wala ka? Yun yung ano eh. Di ba? Minsan kasi pag yung na-intensify na yung level ng ating suffering, no? Doon na tayo nagkakaroon ng mga doubt, doon na tayo talagang minsan yung trust level natin sa Panginoon humihina. Kaya ganun yung nangyari kay David. Pero nirebuke niya rin naman ang kanyang sarili. Kaya itong pinili ng Panginoong Hesus para ipaliwanag, no, kung gaano kabigat yung ginawa niya na pagpasa ng ating mga kasalanan, na pagbabayad ng ating mga kasalanan doon sa krus. Ito ang kanyang pinahayag, no? Sabi ko nga sa Mark, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Sa Matthew, Eli, Eli, lema sabachthani. So, Matthew is more of a, kumbaga mas sinunod niya yung Hebrew, no? Kumbaga sa mga ano, dito sa dialects natin, parang Cebuano si Matthew, no? Ilonggo si Mark, no? Pero parang Bisaya. Parang Bisaya, no? Pero yun nga, Eloi, Eloi kay Mark, kay Matthew, Eli, Eli. Pero pareho din. Pareho din naman ang translation sa English. Aramaic. That was an Aramaic language. Yung Aramaic is a kumbaga modern Hebrew, may ano na siya, no? Modern Hebrew. Kaya diyan makikita natin talaga, mga kapatid, kung paano itong ikaapat na wika ay ganoon kabigat, no? Pero again, it's a question. My God, why have you forsaken me? And sabi ko nga kanina rin, kasi kanina man-mute pala ako, hindi pala ako naririnig, no? Kaya on the theological side, no,
alam natin na kailanman hindi mahihiwalay ang Diyos Anak sa Diyos Ama, sa Diyos Espiritu Santo. Kailanman hindi pababayaan ng Ama, ng Espiritu Santo si Jesus. Never would there be a time or a moment or even a second, no? Or even ano pa man yung ano na yan, pinakamaliit na measure ng time, kailanman hindi siya masiseparate. Kung yung sin nagsiseparate ng tao sa Diyos, si Christ ay hindi tao lang, no? Siya ay naging Diyos na nagkatawang tao, Diyos na naging tao. And on that point, so sabihin sa inyo na hindi siya kailanman pinabayaan ng Ama. But Christ is trying to depict, gusto niyang ipakita sa atin, gusto niyang i-demonstrate sa atin kung gaano ka talaga kabigat yung ginawa niya, na siya ay naging sinumpa doon sa krus kahit wala siyang kasalanan. Pero dahil sa kanyang matinding pag-ibig sa atin, dinala niya yung kasalanan na yon sa kanyang katawan, sa kanyang pagkatao. And on that point, sabi ko nga, biblical pa rin ang Panginoong Jesus. Siguro ito na yung, dahil alam niya rin that this is a messianic prophecy. So he quoted that, no, to ensure and to give us the idea na yung mga prophecies patungkol sa kanya were fulfilled and he is fulfilling them. Di ba? Yung mga propesya na yon ay natupad at yan ay tinutupad niya. Kaya even the very words, no? Nandun rin yung idea ng mga manlilibak, yung minamak si David, no? Ng mga tao, ng mga leaders, no? At diba, yun din yung naranasan nga ni Jesus. He was being mocked. Hindi siya tiningnan na guro, na propeta, na miracle worker, no? Wala na yun eh. Sabihin natin, hindi pa nila kilala siya bilang Diyos Anak. Pero the good deeds that He has done, kinalimutan na rin yun ng mga tao. No? Even the religious leaders, the Pharisees, the scribes, the Sadducees, they were mocking Him at the cross. At yun yung sinasite din ni King David sa Psalm 22. Kaya dito nga pala ako, no, sa side ng Dasma Arena. Close kasi yung yung grandstand at oval. Wala sigurong staff, holiday din sila. Kaya Ama, bakit mo ako pinabayaan? It was a cry of distress, a cry of abandonment. Not to say that He was truly abandoned, but just to depict the graveness, the level of yung penalty, no, ng kasalanan na kailangan nating makita so that we can truly appreciate, no, what Christ has done for us. Kanyang ginawa para sa atin. Kaya mga kapatid, on this Holy Week, ma-realize natin, no, how much the greatness, no, how much Jesus had truly loved us.
yung kasalanan na ultimately maghihiwalay sa atin, no? Eternal separation, binayaran niya, and He provided salvation to those whom He loved, to those whom He had chosen, to those whom He had glorified. No? Bago pa man yung pundasyon ng mundong ito, nandun na yung kanyang mga hinirang, nandun na yung kanyang mga pinili. And etong mga to, ito yung mga sinasabi ni Jesus sa John 6. They are those whom the Father had given me. Sila yung mga ibinigay sa akin ng Ama. At lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, hindi sila mapapahamak. And sino yun? So sila yung nag-confess that Christ is Lord, that Jesus is Lord, and had believed in their heart that He is the Savior. Those who have faith in Christ and in His work of salvation. Those who have repented of their sins. Sila yon, tayo yon, mga kapatid. Tayo yung recipient ng ginawa ni Kristo sa krus, yung pagbabayad niya ng kasalanan ng sanglibutan. But that would only affect, di ba, those who had faith in Christ. Kaya ayan, so ganoon kahirap, no, ang mapabayaan, ang makaramdam na pinuporsuk, makaramdam ng ina-abandon, di ba? Ganon kahirap, ganon katindi. No? Prayer ko na wag nawa nating iparanas ito sa iba, lalo tigit sa Diyos. Wag nating iwanan ang Diyos, wag nating iparamdam sa Kanya, no? I think hindi lang si Jesus yung nagsasabi niyan na nakakaramdam siya ng my God, why hast thou forsaken me? Mismo ang Diyos sa ating Kanyang mga anak. Anak ko, bakit mo ako pinabayaan? So, on the other side of the spectrum, baka ganito naman ang nararamdaman na ng Diyos sa inyo, mga kapatid, sa ating mga buhay spiritual, na pinupursok na natin ng Diyos, nakakalimutan na natin siya, napapabayaan na natin siya. And I believe yan din ay dahil sa kasalanan, dahil din sa ating mga pagkukulang. Kaya, my God, why have I forsaken you? Parang ganun naman sana yung realization natin. And I think this Holy Week would be a good moment, great moment to realize that and rearrange ourselves back, no, to the order that God has planned for us. Iayos natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hayaan natin ang pagkilos ng ating Diyos sa ating mga buhay at hayaan nating maranasan natin yung life na talagang nararanasan yung kalwalatian ng Diyos. Natutuwa ako dahil doon sa insight na yun. Sabi ko nga, kailanman hindi nagapi ng kasalanan si Jesus. Bagamat dinala niya sa kanyang katawan ito. Yung sin at yung penalty ng sin. Pero sabi ko nga, parang kanina, no, yung lilim at yung liwanag sikat ng araw, no? So unti-unti wala nang lilim dahil sa tumitinding sikat ng araw. Ganoon ang nangyari. Inabsorb ni Jesus yung kasalanan, kailanman hindi nakaapekto sa kanyang pagiging Diyos, sa pagiging anak ng Diyos, sa pagiging tao ang kasalanan. Binuhat niya yon, pero inend niya rin ang kapangyarihan nito.
tinapos niya rin ito. At wala na itong kapangyarihan. As in, wala na. No? Wala na sa kalalagayan ng ating Panginoong Jesus, kalwaltian ng ating Panginoong Jesus. Only at that very moment, naramdaman niya yung pagsaklob, no? Naramdaman niya yung shade ng darkness sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagka-Diyos. Pero, after he had paid for that sin on the cross, wala na ito. Natapos na ito. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat at nawa maging makabuluhan at makadiyos ang celebration natin ng Holy Week. God bless po. Ingat kayo, Diyos, sa inyong biyahe papuntang Pilipinas, sa inyong pag-visit sa Pilipinas. Pagpalain kayo ng Panginoon. So, ito, kasama ko yung aking apo. Tulog na. Nakatulog. Maaga kasi nagigising to eh. Ayan. Goodbye na kay Jo, kay Timan, kay Ate Rodora. Ayun. Nagba-biking siya, oh. May bike din siya, oh. God bless po.